Napansin mo ba kagabi? Sa'yo na naman humingi ng pera, pambili ng bagong skin yung anak mo. Ah, oo. Humingi nga. Syempre, binigyan ko naman ng konti. Isang beses lang naman yun, hayaan mo na. Yan ang nga sinasabi ko eh. Nung isang araw lang, nag-usap tayo na bawas-bawasan muna ang gasto sa screen time niya dahil bumababa na yung grades niya sa math. Pero kapag ikaw ang hiningan, oo kagad. Ikaw naman, bata pa naman si JC eh. 13 taong gulang pa lang yun. Normal lang naman na maglalaro at mag-e-enjoy siya. Baka kasi kung masyado nating higpitan, lalong magrebelde at lumayo yung loob sa atin. Pero sa ginagawa mo, sa akin lumalayo ang loob niya. Ako palagi ang kontrabida. Ako ang bawal sa cellphone, ako ang dapat maagang umuwi, ako ang kailangan mag-aral muna. Sabi mo, baka magrebelde. Pero ngayon pa lang parang hindi na niya ako nire-respeto kapag nagdidisiplina ako kasi alam niyang may kakampi siya sa'yo. Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Ayoko lang na palagi tayong may tensyon sa bahay. Gusto ko lang maging masaya yung anak natin. Kapag kasama niya ako, kasama ka din niya. Gusto ko rin namang maging masaya siya. Nasasaktan din ako kapag nakikita kong sa'yo lang siya lumalapit kapag may kailangan o may problema siya. Pero paano siya matututo ng responsibilidad kung bawat hilingin niya may oo ka agad sa'yo? Hindi pwedeng magkaiba tayo ng direksyon. Malilito ang bata kung kanino siya susunod. Yun na nga. Ano ang gagawin natin kung ganyan lang din? Kailangan nating mag-usap ng seryoso, yung tayong dalawa muna. Bago natin sagutin si JC sa mga hiling niya, magkasundo muna tayo. Kung hindi ang sagot ko, dapat hindi rin ang sagot mo. Gusto ko lang namang maging katuwang ka sa pagpapalaki sa kanya. Hindi yung kalaban kita sa pagdidisiplina. Oo siya, sige. Ang boomer mo naman, mami. Subukan natin mag-uusap muna bago magdesisyon para sa kanya. Ayun. Yun ang maganda. It's the unity of unity. Unified decision? Hindi yung pagkakaisa ng nila, decision making nila pagdating sa tamang pagpapalaki ng kanilang anak.